Ngayon, upang bigyan tayo ng isang makabuluhang mensahe, inaanyayahan po natin ang ating minamahal na punong lungsod, kagalang-galang Victor Marehis M. Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Magsiupo lang po tayo. Happy Bonifacio Day po sa ating lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga kasama natin. Kasama natin sa paggunita natin ng Bonifacio Day, sa ating Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, pangulo ni Councilor Matias, sa ating nagkamali po kasi yung kahapon para sa mga wala doon gapon. Anyway, sa mga national government agencies na kasama po natin, PNP, BFP, sa ating barangay council, sa pangunguna ng ating bagong kapitan ng San Jose, Kapnono, at sa mga kagawad po natin, sa ating mga kasama sa lokal na pamahalaan, sa ating mga veterans, sa iba pang mga grupo kasama po natin ngayon. Baka may nakaligtaan pa po ako, pasensya na po. Hindi ko na masyadong hahabaan ang mensahe ko. Iiksian ko na lang po talaga dahil napakaganda po ng mensahe sa atin ni Sir Rick. Sir Rick, thank you very much. Kaya hindi na para dagdagan pa yun, at baka makalimutan pa natin yung mga sinabi niya, kaya iksian ko na lang po ang ating mensahe. Pero dapat talaga, hindi natin kinakalimutan ang ating kasaysayan. And nakikita natin in recent years, medyo nakakalimutan natin. Kahit dito sa kasaysayan ng Pilipinas, kasaysayan ng lungsod ng Pasig, napakayaman ng ating kasaysayan. Ang daming aral, ang daming lessons na pwede nating matutunan. Lalo na para sa atin bilang mga leaders dito, ating mga konsyal, ating vice mayor, para sa akin personally, dami natin pwedeng matutuhan, ang dami natin pwedeng gawin, dami pwedeng kumbaga, hindi na natin kailangan ulitin din yung mga pagkakamali ng mga nauna sa atin. Pwede natin improve, dami natin pwede natin gayahin yung mga magagandang nagawa ng ating Supremo at ng iba pang mga bayani ng Pilipinas. So, hindi ko na masyarabahan. Siguro, ang isa na lang po idadagdag ko, hindi na po talaga mensahe, hindi paalala din sa ating kato, saan sina Sir Christian, sina Sir Dupel nandyan, kailangan pagandahin din natin ang ating Plaza Bonifacio. Maganda po yung natin, yung Bantayog, yung cenotaph po natin. Kung mapapansin po natin, bagong linis, bagong pintura po yan. Pero sa totoo itong Plaza Bonifacio, hindi naman siya luma eh. Kasi ako ang naalala, hindi ko na naabutan na Bituhang Manok pa po siya, o Parian Creek. Sina Tita Cory, naalala po nila yon. Pero ako po, ang naabutan ko po, nung nag-iikot-ikot na po ako dito, McDonald's po yung naabutan ko eh. Pero isa yung parang isa rin sign na kinakalimutan natin yung kasaysayan natin at pati yung kalikasan natin, kasi napakaganda po nito dati, dire-diretso po yung sapa, dire-diretso po yung Parian Creek o Bituhang Manok hanggang sa ilog. Ano nangyari? So yan yung mga bagay na sabi natin, let's learn from history. Matuto tayo sa pagkakamali o hindi magandang nangyari nung nakaraan. Let's build upon the past, but let's build better. Muli po sa ating lahat, marami. Saka dapat taasan natin yung bandila ng konti. Yan po. Muli po, maraming salamat at maligayang araw ni Bonifacio. Thank you po. Mga minamahal naming mga Pasigenyo, ipinapala po natin na naririto na ang ating mga panauhing pandangal sa pamumuno ng ating punong lungsod, kagalang-galang Victor Marehis M. Soto. Kasama niya ang ating kinatawan sa mababang kapulungan ng distrito ng Pasig, Congressman Roman T. Romulo at mga konsehal na bumubuo ng Sangguniang Panlungsod, kasama sina kagalang-galang Simon Romulo Tantoco, kagalang-galang Maria Luisa de Leon, at kagalang-galang Raymond Francis Yusia, na pinamumunuan ng ating pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Robert Dodot D. Jaworski Jr. Kasama din natin ang kinatawan ng ahensyang pangnasyonal sa pangunguna ng DILG Pasig City Director Ms. Vita C. Martinez, Pasig City PNP Chief of Police
Police Colonel Celerino M. Sacro Jr. at Bureau of Fire Protection Pasig, City Fire Director, Superintendent Elaine Evangelista, at ang mga opisyales ng Barangay San Jose sa pamumuno ni Kapitan Noel de la Cruz at konseho nito. Kasama rin natin ang mga miyembro ng Veterans Federation of the Philippines Pasig Chapter sa pamumuno ng kanilang Pasig District President Mr. Antonio M. Amulong at mga miyembro ng Gran Logia Soberana del Archipelago Filipino sa pamumuno ni Mr. Christian Lawrence C. Abel. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga panauhin at ng iba't ibang sangay ng ating lungsod. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang ika-160 taong kaarawan ni God Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan, bayaning nagbuwis ng kanyang buhay upang tayo ay magkamit ng kasarinlan. Kaya ngayong araw, ating alalahanin at parangalan si God Andres Bonifacio. Bilang panimula, itoon po natin ang ating sarili sa dakilang lumikha para sa pag-aalay ng panalangin. Pamumunuan po ito ng inyong lingkod. Inaanyayahan po natin ang lahat na ilagay ang ating mga sarili sa mapagmahal na presensya ng may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala. Tapat po namin pinagsisisihan ang lahat. Salamat po sa lahat ng biyaya ng patuloy namin natatanggap mula sa iyo, Ama. Gawin mo po kaming tulad ni God Andres Bonifacio na matapang sa kahit na anong hamon ng buhay. Sa pagkakataong ito, hinihiling namin na samahan mo kami para sa matagumpay na programang pagbibigay-pugay at karangalan sa anak mong si Andres Bonifacio na nagsikripisyo ng kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa iyo, kasama ng Espiritu Santo, magpagawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ngayon, inaanyayahan po ang lahat na humarap sa ating pambansang watawat. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ng buong dangal ang lupang hinirang sa saliw ng Pasig City Band at pagkumpas ni Maestro Ron Rich F. Rivera. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Maaari na po tayong magsiupo. Pinapaalam din po natin ang pagdating ng ating mga konsehala, kagalang-galang Saibel Asilo Gupilan at kagalang-galang Corazon Raimundo. Ngayon po ay ating balikan at alalahanin ang katapangan ni God Andres Bonifacio na inalay ang buhay sa ating mahal na bansang Pilipinas. Mula sa pamahalaang lokal ng lungsod Pasig, sangguniang panlungsod, nasyonal na tanggapan at barangay San Jose, matutunghayan po natin ang kanilang pag-aalay ng mga bulaklak sa dambana ni God Andres Bonifacio bilang tanda ng pagmamahal. Makakatulong po natin sa pag-aalay ng mga bulaklak ang mga tagabantay Pasig ng ating mahal na lungsod.
Upang pangunahan ang ating pag-aalay, pinatawagan po natin ang pamahalaang lokal na lungsod Pasig sa pangunguna ng ating punong lungsod, kagalang-galang Victor Marehis Nibla Soto. Dito na Salio and Martinez. Ikalawa naman po sa ating pag-aalay ay ang mga kinatawa ng ating mababang kapulungan na Pasig. Naririto po ang ating pangalawang kagalang-galang Robert Dodot D. Jaworski. Kasama ng ating mga kinatawan sa Sangguniang Panlungsod. Kagalang-galang Maria Luisa M. De Leon, kagalang-galang Raymond Francis Rusia, kagalang-galang Simon Romulo Tantoco, kagalang-galang Cybel Asilo Gupilan, kagalang-galang Marion Rosario M. Martinez, kagalang-galang Corazon Raimundo, kagalang-galang Simon Gerald Tantoco. Wait. Ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, lungsod ng Maynila si Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikan at revolusyong Pilipino, at kilala rin sa tawag na Supremo. Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan, o mas kilala bilang KKK. Isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas noon. Tunay na biyaya siya ng Diyos sa buong Pilipinas, lalo na sa kanyang mga magulang na sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Si Andres ang isa sa mga unang nagkaroon ng malinaw na pananaw sa kung ano ang dapat na isang Pilipino ng ating bansa. Bagamat sa murang edad, siya'y nangulila sa kanyang mga magulang na naging magandang halimbawa ang Supremo ng pagiging isang Pilipino sa kabila ng kanyang kakulangan sa formal na edukasyon. Tinuruan niya ang kanyang sarili na magbasa at magsulat sa wikang Espanyol at Tagalog. Kasama niyang sumulat ng mga aklat sina Victor Hugo, Jose Rizal at Eugene Sue. Sa tulong nito ay nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa at interes sa mga usaping sosyal at historikal. Ang kanyang hangarin na mabago ang kalagayan ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng kolonyalismo ang nagbigay daan sa pagsali niya sa La Liga Filipina. Samahang may layunin na pagkaisahin ang mga Pilipino upang makapagsimula ng reforma, maayos na edukasyon, kooperasyon at pagbuo sa bansa. Andres Bonifacio, matapang, may matayog na pagmamahal sa bayan at isang tunay na bayani ng bansa. Sa lahat ng mga nag-alay ng mga bulaklak, sa ating mga opisyal at mga kawani na nagbigay ng kanilang panahon, maraming salamat po sa inyo.